Matindi itong sikat na tiktoker mula sa Saudi Arabia. Tatanggalan siya ng hindi dapat tanggalan. Ito ay hinatulan ng kamatayan. Matindi ang kanyang sinapit. Ang pangyayaring ito sa buong Saudi Arabia ay tila isang pagluluksa para sa kabataang ito. Ito ay si Muhammad bin para hatulan siya ng kamatayan. Bakit kaya? Ayon sa batas kasi nila, ang video ay kumalat sa social media kaya meron sa kanyang kahatulan. Si Muhammad bin Marsaba ay inosente. Nagkamali ba ang Saudi Arabia sa kanilang desisyon? Alamin natin. Ibigay natin ng kasagutan. Tuloy lang natin ang video ito. Si Muhammad bin ay paparusahan. Napakatindi kasi ng hustisya na pinaiiral sa Saudi Arabia. Kinikilala nila ang mga batas dito sa lugar na to. Kaya kung anumang nangyari ay mayroong kaparusahan. Ito, nakakagulat itong insidente. Ang bansa ay nagluksa sa mga pangyayaring ito. Nagsimula kasi ito sa maliit na alitan ng magpinsan. Itong magpinsan na to ay si Muhammad bin at yung kanyang pinsan ay nagkaroon ng pagtatalo. Si Moid bin Abdullah ang kanyang naging katalo. At bagamat sila'y magpinsan, nagmula sila sa magkaibang tribo. Pareho rin sila, sikat na tiktoker, no? Ay, naku naman, sayang ng kanilang pinaghirapan. At pagkatapos nga nito, nang makitil niya na, sinampa na siya ng kaso. Hinatulan sa korte si Muhammad bin Marcel ng pag-alis ng ulo. Napakatindi ng kaparusahan dito sa isang lalaking ito, no? Sinubukan ng tribo ni Muhammad bin na humingi ng tawad sa kabilang panig at ibigay lahat ng ari-arian, mga kayamanan para isuhol or ibigay lamang ng pagpapatawad para sa kanya. Tinanggal nila ang mga turbantes nila bilang pagkilala ng kababaan ng loob at ibigay sa kabilang panig para patawarin sa kasalanan itong si Muhammad bin. Pero ang pinanindigan ng kabilang panig ay ang batas mula sa kanilang aklat, ang aklat ng Quran, na kung ano mang kinitil, yun din ang kabayaran. Ang sumira sa katawan ng iba ay sisirain din. Dapat niyang danasin ang kaparusahan bilang ganti rin. Sabi nga sa aklat, mata sa mata, tainga para sa tainga, ilong para sa ilong, buhay para sa buhay. Kaya naman ay ipapataw sa kanya kung ano ang ginawa niyang kasalanan sa kanyang pinsan. Kaya ang mga naniniwala dito ay talagang hindi nag-aalinlangan na sumunod. Yan ang sistema ng kanilang relihiyon o aklat. Ang aklat na pinaniniwalaan nila, ito ay utos di umano ni Allah, aklat ng Quran. Ang mabigat na parusa ay nagsisilbing babala para sa mga tiwali. Kaya sa bansang ito, mabigat ang krimen. Kapag merong krimen, ganito ang kaparusahan. Kaya naman, kakaunti lang ang gumagawa ng mga parehong krimen. Hindi sila gumagawa ng mabibigat ng krimen dahil alam na nila ang kabayaran ay ang kanilang buhay rin. Ang tribo ni Muhammad bin Marcel ay nagbigay ng lahat ng kanilang ari-arian. Ito na nga ay bilang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad sa kabilang panig para mailigtas si Muhammad bin Marcel. O yan ang pamilya ni Muhammad bin ay talagang taos puso, nagmakaawa. Pero tuloy pa rin ang pagpaparusa sa kanya. Ang hustisya ay iginawad sa kanya. Nagsilbing halimbawa ito sa mga tao, sa mga nandoon. Ang pamilya ng biktima kasi ay hindi pinagbigyan ang kahilingan ng kabilang panig. Kaya ang nangyari ay nabuo ang desisyon at patuloy pa rin ang paggawad ng parusa kay Marsal. Kahit na lumuhod sa harapan nila ang tribo ng kabilang panig, ito naman ay hindi nagpatawad.
Kahit ibigay na ang kanilang mga pera, ang mga regalo, hindi pa rin sila pinatawad. At lumapit na nga ang ina ni Muhammad bin Marcel at niyakap ito. Talagang napakasakit nito sa damdamin bilang isang ina. At pati na rin sa iba pang nakaranas ng ganito. Nagsimula nang tumaas ang boses ng kabilang panig dahil nga hindi sila pinagbigyan. Pero hindi pa rin nagtagal, ganun pa rin ang pasya. Ipinataw pa rin sa binatang ito ang kaparusahan. Walang pinipiling edad sa parusa na ibinibigay sa kanila. Si Muhammad bin Marcel ay pinarusahan pa rin. Marahil ang sakit, lungkot na nararamdaman ng kanyang pamilya ay talagang napakatindi matapos tanggihan ni Moyd bin Abdullah ang lahat ng alok ng hinihinging pagpapatawad ng kabilang panig. Ang kanilang paghihiganti di umano'y eto ng kasagutan kung ano ang ginawa ni Muhammad bin Marcel. Ang mga ganitong pangyayari ay nagpapakita ng kahusayan ng Saudi Arabia na sumunod sa Islamic system, na ang mga krimen ay mabawasan sa bansang ito dahil malupit ang kaparusahan dito. Dahil ang mangyayari, nakakatakot ang magiging wakas ng gagawa ng ganitong bagay. Ang Islam ay puno ng mga hustisya. Ganito ang mga halimbawa nila. Kaya kung nagustuhan nyo ang video natin, maaari nyo i-click ang ating subscribe button at pwede rin kayo mag-comment sa ating video. Salamat for watching.